Bida-bida na naman etong si Mr. Robin Padilla. Ano nga ang sabi ng asawa mo? Si Digong kasi ang nagbigay ng pardon sa'yo. Ibig sabihin, buong buhay niyo yan natatanawin na utang na loob. Kahit alam mo sa sarili mo, alam niyo sa sarili niyo, ang lahat ng kawalang hiyaan at kademonyuhan ng mga Duterte. Lahat yan ay lulunukin niyo. Kawawa. Sa bagay, sanay na kasi siguro kayo sa ganyang kalakaran, 'di ba? Yung naisasangla yung sarili para mailigtas din ang sarili, para sa personal din na interest nyo, Mr. Padilla. Oh, ayan, bida-bida na naman dito po sa ginanap na isang pagtitipon netong mga ulupong ni Duterte. Ang sinasabi, wala daw pinakamagandang mamuno sa atin kundi ang isang Duterte. Parang gusto mong sabihin na pag si Sara Duterte ang sumunod, gagawa ng kabulastugan, kawalang hiyaan, gagayahin ang ginawa ng ama, makukulong din. Yun ba yun? Kaya pala nakulong si Digong. Kaya pala hindi na makakabalik ng bansa yung idolo mo, Mr. Padilla. Saan doon yung pinakamagandang mamuno? Saan parte doon? Sige nga. Ang dami nyo yung paninira tungkol sa ating gobyerno. Ngayon daw ay pinakamahirap na estado ng ating buhay. Sino may sabi sa inyo? Talaga ba? Kasi ang totoo, ang nahihirapan po ay yung mga nasa paligid ni Duterte dahil sila ay sangkot sa napakaraming katiwalian at kawalang hiyaan sa ating gobyerno. Kaya sila ang dumaranas ngayon ng hirap. At yan ay deserve na itong mga ulupunga ni Digong. Kung mayroon tayong future president daw, magkakaroon din daw ng future president pa rin na isang Duterte na si Baste Duterte. Ang totoo niyan, kabado na kayo. Ang totoo niyan, Mr. Padilla, alam mo na sa sarili mo na wala ng pag-asa si Sara Duterte. Ito nga daw yung sinasabing plan B. Ito daw yung plan B ninyo. Sana umobra yung plan B kasi yung plan A, wala na. O may plan C pa ba? Kasi siguradong hindi uobra itong plan B. Si Baste Duterte, kung malaking tanga at bobo si Sara Duterte, eto pa kaya?